chapter 3, verse 31. At ito po yung ating pong babalikan. At minsan po nga po nasabi na masarap talagang balikan ang salita ng Diyos. At nung ito po yung pinipilis ko pa lamang po noon, ay talaga meron na pong nabubuong mensahe. At although ito po ay panibagong mensahe po ulit. So, Judges chapter 3, isang talata na lamang po ating pong basahin. Verse 31. Kung nakita na po isang malakas at masaya, amen. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. And after him was Shamgar, the son of Anath, which slew of the Philistines 600 men with an ox goad, and he also delivered Israel. Tayo pong lahat ay umupo, pumigit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, Ikaw ang aming Diyos na aming tagapagligtas, at Ikaw ang aming Diyos na talagang nagbibigay, pinagmumulan ng lahat ng meron po kami. Salamat sa mga biyaya na iyo pong patuloy na ipinagkakalob sa amin. Salamat sa kaligtasan, sa pag-iingat mo po sa amin sa araw-araw, na kami po, saan man po kami pumupunta, nandun po ang pong proteksyon. Hindi mo po hinahayaan na kami po ay magutom. Hindi mo po hinahayaan na kami po ay ma-aksidente o madisgrasya. At tunay na talagang ang iyong pag-ibig sa amin kailanman ay hindi nagbago at hindi po nagkulang. Salamat sa hapong ito na muli makapakinig, makapag-aral ng inyong pong banal na salita. At salamat na kami po ay inyong pong ginamit na maging daluyan ng pagpapala sa inyong pong lingkod na si Pastor Christopher. At dalangin ko po na ang gawain po dito sa mataas na kahoy ay patuloy na magamit sa pagsuporta sa inyong mga gawain sa iba't ibang dako po ng mundo. At salamat po sa mga kapatiran na nandirito na patuloy na naglilingkod, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan at nagpapagamit sa inyong pong ministry, sa inyong pong gawain. Kayo po sa pagpalit ng pagpapala sa kanilang buhay, itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw sa makita, maluwalhatit, mapasalamatan, maparangalan, at dalangin po namin na ang bayang ito patuloy mo pong pagpalain, patuloy po kayo magligtas sa bayan ng mataas na kahoy, at dalangin po namin isang araw ang nanunungkulan po sa bayang ito, ang nanunungkulan po ay makasama po namin sa pagsamba at sila din po ay maligtas, makapakinig ng iyong banal na salita, malaman po nila ang katotohanan na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, ang kaligtasan ay hindi sa relihiyon, kundi ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po Ama sa pribilehiyo na magamit sa inyong gawain, makapaglingkod po sa inyo. Banal na Espiritu, kayo po sa mangusap sa puso ng bawat isa. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang lahat. Ito po ay aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat at ito po ay talagang dito lamang po ito nabanggit ang pangalan ni Shamgar. At talagang sabihin na po natin na ang kanya pong pangalan o si Shamgar ay bigla na lamang po talagang lumitaw dito po sa Judges chapter 3. At kahuli-hulihan pang talata, verse 31. Na sinasabi po dito, and after him. So ibig sabihin, meron na po talagang nauna kay Shamgar na tinawag ng Panginoon, na ginamit ng Panginoon para iligtas ang Israel. Kaya sabi po, and after him was Shamgar. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ako man po ay mawawala dito sa mataas na kahoy, so after me, I believe meron pong susunod. Merong tatawagin ng Panginoon na talaga magpapastor po dito, and I believe na kung hindi man po ako mawala dito, I believe na meron pong tatawagin ng Panginoon para magpastor sa ibang lugar. So yun po ang katotohanan sapagkat ang Panginoon ay patuloy na kumikilos at nagliligtas. Nais ng Panginoon ang ating Diyos na mga tao ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan at sila'y magsisampalataya sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas upang ang mga tao ito ay huwag mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy na nagniningas sa asupre. So ayon ng Diyos na mga tao ay mapahamak sa impyerno. Na kung paano iningatan ang bansang Israel ay hanggang ngayon po nais ng Diyos talaga, ang Diyos po ay nagliligtas ng mga tao. So mga kapatid, ang title po ng mensahe this afternoon, Shamgar with an ox goad.
Yung pong hawak po ni Shamgar ay po ay parang pantaboy lamang ng mga hayop. At talagang parang yung pong hawak po yun ay isang maliit na bagay. Alam po ba? Isang maliit na bagay. Na talagang ito po ang ginamit ng Diyos. Isang maliit na bagay upang iligtas ang Israel. So mga kapatid, mga minamahal, sa akin po, na dahil nga po sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos, na ano man yung meron ako sa aking kamay, nais ko itong gamitin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nais ko itong gamitin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga naman po yung cellphone, ay talagang yan po ay aking ginagamit din po sa pagpapahagi ng salita ng Diyos. Kaya ini-encourage ko po kayo, kung hindi man po kayo marunong mag-soul winning, hindi man po kayo marunong magbahagi ng salita ng Diyos, ng kaligtasan, doon po sa aking mga video na i-upload, meron po doon pagbabahagi ng kaligtasan. Katulad na lamang po ng video doon sa funeral service. Pwede nyo po siyang ibahagi sa inyong mga kakilala, sabihin ninyo, panoorin yung video, and then pagdating sa dulo ay sumabay sa panalangin. So pwede nyo po siyang gamitin. At yung iba po pong video natin, na kung hindi ka man makapagbahagi ng salita ng Diyos at ito'y binahagi mo, parang nag-Bible study ka na rin. Yun po yun. Diba? Nahihiya ka. Nahihiya ka magbahagi ng salita ng Diyos. Yan naman talaga ang mga Kristiyano hanggang ngayon. Na talagang meron pa rin hanggang ngayon na nahihiya. Hindi magawa magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi may pakita na siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po ang ibang Kristiyano. Kaya mga kapatid, ako po'y naniniwala kung ang isang video ng pangangaral ng salita ng Diyos ay iyong ibinahagi sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan, ay parang ikaw na rin ang nag-Bible study sa kanila. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yun po na kung bakit kayo po ay aking ini-encourage. So ngayon pong hapon mga kapatid, alam naman po natin, si Shamgar, yan po yung kanya pong hawak na ginamit ng Diyos para talunin ang kanyang 600 kalaban ng mga Philistine. Laban doon sa mga sandatang pantigma ng mga Philistine. Napakaraming sandatang pantigma. Pero yung hawak ni Shamgar, yan lang po yan, maliit. Ay yung mga Philistine, meron silang pana. Diba? Meron silang mga espada. So yun po ang mga sandata ng Philistine. Pero isang tao na mayroong maliit na sandata na para sa mga hayop ay tinalo ang 600 Philistine. It is by the grace of God. So mga kapatid, mga minamahal, Shamgar was an ordinary, but God chosen him. Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi ko nga alam kung siya ba ay nakapag-aral. Pero siya po ay isang ordinaryong tao. Pero siya po ay pinili ng Diyos para iligtas ang Israel. Ordinary. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit tayo po mga ordinary member lang, I believe, ako po'y naniniwala na kayo po'y kayang gamitin ng Panginoon. Pwede kayo magamit sa gawain ng Diyos. So kahit tayo mga ordinaryong member lamang, I believe na talagang tayo po ay kayang gamitin. Katulad na lamang po ni Pastor Christopher. 17 years old, nag-aaral na sa Bible School. Hindi siya nakapag-college. Ordinary. At sabi ko nga po sa inyo, siya po ay bunga ng broken family. Ordinary people. Pero nagpapagamit sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. Shamgar was an ordinary, but God was cheerful in him. Maaari siya po yung ordinary si Shamgar, pero ang Panginoon ay masaya. Nagagala. Sapagkat tunay, lagi ko po sasabihin sa inyo, kung ang buhay na ito ay nagiging gamit sa gawain ng Panginoon, I believe, masaya ang Panginoon. Natutuwa ang Panginoon. Kaysa naman doon sa mga tao na sobrang yaman. Kaysa naman doon sa mga tao na sobrang talino. Diba? Sobrang pagpapala. Pero kung hindi sila nagagamit sa gawain ng Panginoon, nalulungkot ang Diyos. Sapagkat ang purpose talaga ng ating buhay, tayo po ay maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon.
Yun ang purpose ng ating buhay, na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Meron ako na yun sa sukat. Napakinggan ko yung isang awitin nila doon. The reason I live. Ano ba yung dahilan natin para mabuhay? Ano yung dahilan natin? Bakit tayo nabubuhay? Pero sabi ng awitin yon, the reason I live is to worship you. So, ibig sabihin sa kantang iyon, sa awiting iyon, ay sinasabi sa atin na ang ating dahilan para mabuhay, kung bakit tayo nabubuhay, ay upang sumamba sa Diyos tuwing araw ng linggo. Hindi para mamasyal. Kasi ang ibang tao ay namamasyal kapag araw ng linggo. Katulad ng sinabi ng ating speaker kaninang umaga, maaaring kanina halos mapuno ito. Diba? Hindi ko na pinila kung ilan tayo kaninang umaga. 50, sarado. Kala ko kung ano yun. Okay. Kala ko nasin na siya. Okay. So, 50 sarado. So, ganun po tayo marami kaninang umaga. Ay wala pa doon ang perigo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, na ang purpose ng ating buhay ay tayo ay talagang sumamba sa Panginoon. Ang dahilan bakit tayo binibigyan ng buhay ay upang sumamba, maglingkod sa Panginoon. At talagang lagi ko sinasabi sa inyo na maraming tao ngayon hindi pinahahalagahan ang pagsamba. Kaya sana kanina doon sa video na ating napanood, kaya ito sa video ni Pastor Christopher at doon sa video ni Brother Robert, talagang naka-video yung kanilang mga pinupuntahan at makikita nga natin na doon sa video ngayon, meron silang oras, panahon para maglingkod at sumamba sa Panginoon. Kaya talagang hindi sayang ang naging buhay ni Brother Robert. Ano po ba? Shamgar was an ordinary but God crowned him. Ako po'y naniniwala. Una, talagang crowned him. Ibig sabihin, si Shamgar, isa lamang siya na lumaban. Pero sapat na ang Diyos na kasama niya. Wala siyang kasama mga tao, kapwa Israelites sa kanyang tabi. Pero siya po ay nagtagumpay laban sa 600 Philistine. Kaya talagang ordinaryong tao, pero siya po ay binigyan ng Diyos ng tagumpay. Sa buhay natin, lagi niyong tatandaan, tayo po'y laging nasa win-win situation. That's right. Wala tayo sa losing. Hindi tayo nandoon sa side ng laging talo. Tayo ay nasa side ng win-win situation. Sapagkat ano sabi? Diba? Nasabi ng Panginoon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So ang Diyos, ang Panginoon Jesus, ay lagi natin kasama. I will never leave thee nor forsake thee. Kailanman hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Ganun po ang nangyari sa buhay ni Shamgar. Maaaring isa lamang siya at ang kanyang sandata ay talagang maganda ang kanyang sandata. Hindi naubusan ng bala. Diba? Sobra naman yung mga pelikula ngayon yung mga teleserye ngayon. Diba? At talagang hindi na naubusan ng bala. Kasi very ganda naman. Pero ito po, itong sandata ng Shamgar, talagang kagamit-gamit. So mga kapatid, si Shamgar po ay talagang binigyan ng Panginoon ng tagumpay. At ako po ay naniniwala pagdating doon sa langit, God crowned him. Siya po ay talagang binigyan ng reward or ng pagpapala sa langit. Ano ba sabi ng Bible? Ano ba yung mga crowns na ating tatanggapin? Incorruptible crown, crown of rejoicing, crown of righteousness, crown of glory, and crown of life. Yan po yung mga crown na ating tatanggapin sa langit. Kaya mga kapatid, yung mga talatang yan ay nagiging hamon sa atin na tayo habang nandito sa lupa ay maglingkod at magpagamit sa Panginoon. Kasi kung nakakahiya sa Panginoon, darating tayo sa langit kung wala tayong tatanggaping crown. Di ba nakakahiya? Tatawagin ang pangalan mo, pero wala ka pa ng crown na tatanggapin. So mga kapatid, mga minamahal, yun po si Shamgar, ordinary but God crowned him. So,
Nais ng Diyos tayo po katulad ni Shamgar ay maging kagamit-gamit. So mga kapatid, God may use you or use us, or God can use us in the ministry no matter who we are. Kahit sino pa tayo, kaya po tayong gamitin ng Panginoon. Maaari tayong gamitin ng Panginoon sa paglilingkod sa ministry, sa paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Age doesn't matter. Doon po sa Bible School, talagang si Pastor Sosa hirap na hirap sa pagtuturo. Bakit? Sapagkat mayroon siyang estudyante matanda na. At ang estudyante iyon, bukod sa matanda na, ay hindi pa yata nakapagtapos ng high school. Pag hindi naman sa akin ibinagawa, nagsasabi lang ako ng sitwasyon na talagang no matter who we are, God can use us. Maaaring tayong gamitin. Na talagang mahina siya pagdating sa English. So yun po yung tao, yung matanda na siya, mahina na siyang mag-memorize. Pero nandoon sa Bible School, pinipilit makatapos ng pag-aaral ng Bible, ng theology. So mga kapatid, mga minamahal, God can use us. Age doesn't matter. Pastor Larry Samson, ilang taon na siya nung siya makakilala sa Panginoon, at ilang taon na siya nung siya mag-aaral sa Bible School. Age doesn't matter. Pero mas maganda, habang bata pa, magpagamit na. Ganun po ba? Habang bata pa, dapat tayo po ay nagiging kagamit-gamit na sa gawain ng Panginoon. Hindi yung sasabihin natin, ay bata pa naman ako, saka ng pastor. Marami pa akong gustong gawin. Gusto ko muna ay maging sikat na artista. Gusto ko muna ay maging sikat na singer, saka na ako magpapagamit. Tinalikuran ko ng showbiz. Diba? Okay. So mga kapatid, mga minamahal, age doesn't matter, ability doesn't matter. Yung ating kakayanan, huwag mo titingnan ang iyong kakayanan. Kung ikaw man ay mahina sa English, kung ikaw man ay mahina sa pagsasalita, mahina ka sa music, huwag mong titingnan ang iyong abilidad. Amen po ba? Sapagkat ang Panginoon ang kikilo sa atin. Yung po mga kapatid, ano sabi ng Philippians chapter 2, verse 13-14? Tingnan niyo po yung pong Bible, buksan niyo po sa Philippians. Huwag niyo po akong tulugan, usap na. Mag-amen naman kayo para hindi kayo nagpugay. Diba? At buksan ninyo, at sana'y kayo pinagsusulat diyan ng mga preaching sermon. So, Philippians chapter 2, verse 13. Yan, nabiyok na naman. 13-14. Okay? So, nandiyan na ba kayo? Say amen? Yes. So, verse 13. For it is God which worketh in you. Ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagawa sa atin. Kung nais mo talaga magpagamit sa Diyos, maglingkod sa Diyos, sa Panginoon Jesus, huwag mong sasabihin mahina kang mag-memorize. Huwag mong sasabihin na hindi mo ito alam. Huwag mong sasabihin na hindi ko kaya. Sapagkat for it is God which worketh in you. Ang Diyos ang kikilos ang gagawa sa ating mga buhay, both to will and to do of His good pleasure. Siya ang kikilos upang magawa natin ang kanyang kalooban. Yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ability doesn't matter. Oh, Brother Edwin, dati ba? Yan ba yung talaga sanay na sa music? Hindi naman, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, kung talagang gusto mong magpagamit, kahit wala kang talent, ay pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwedeng gamitin. So, age doesn't matter, ability doesn't matter, and attainment doesn't matter. Sina Peter, John, mangingisda. No read, no write. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At mayroong isang pastor, grade 3 lang ang tinapos. Grade 3 lang ang tinapos. Pero, nakakarating sa iba't ibang bansa. Doon nakapagpastor sa ibang bansa. So mga kapatid, mga minamahal, hindi ko sinasabing huwag ka na mag-aral. Talagang ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito po ay pinagpupuyatan at pinag-aaralan.
mahirap po mag-preach dito kung hindi talaga inaral ang salita ng Diyos. Mahirap mag-preach po dito kung ito po ay carbon copy, kung ito po ay amin lamang kinopya sa mga social media. So mahirap. Kaya mga kapatid, ito po ay talagang lagi kami nag-aaral ng salita ng Diyos. At minsan, sa akin pong pakikinig ng preaching, ay doon po ako nakakakuha ng mga mensahe. Kapag ako sinasama ni Pastor Sosa, magpipreach doon sa farm. Yun, na nag-preach siya doon ng, I think, Ephesians chapter 5, ang kanyang ginamit. At doon sa kanyang pagpipreach, mayroong pumasok sa aking mensahe. Hindi ko kinopya ang preaching ni Pastor Sosa, pero iba yung mensahe ng Panginoon na ibinigay sa akin. So mga kapatid, mga minamahal, attainment doesn't matter. Hindi mahalaga kung ano ang iyong natapos. Hindi mahalaga kung ano ang naabot mo sa iyong buhay. So pwede tayong gamitin ng Diyos kahit sino pa tayo. No matter who we are. And then, mga kapatid, next po dito, appearance doesn't matter. Yung itsura natin, hindi po yan mahalaga. Ako'y nagpapasalamat, hindi mang gwapo. Pero salamat nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Kasi kung pagkakuhan to, naku, hindi ako qualified. Diba? Disqualified. Asama eh. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, hindi ito pagandahan. Hindi ito pagwapuhan. Ito ay pagandahan ng puso, pagandahan ng ugali, pagandahan ng kilos. Yun po sa ministry. Kaya talagang kahit gusto mo magpagamit, kung pangit ang ating ugali, hindi tayo magiging effective sa ministry. Amen po ba? Kaya dito po, no matter who we are, tayo po ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Kahit ano pang itsura mo, o Pastor Mormor Montes, di ba? Ang kanyang tabingi. As in talaga, nakita mo na ba yung brother Edwin? Tapos, dahil na tabingi, medyo affected ang kanyang pagsasalita. Naapektuhan. Pero malinaw pa rin naman. So, appearance doesn't matter. Hindi ito pagwapuhan. Ang kailangan ay puso. Ang kailangan ay yung magandang pag-uugali. So mga kapatid, yun po ang katotohanan na kahit sino pa tayo ay pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Amen? And then next, dito pa rin po, talagang sa Bible School, meron po kami itong subject na ang hirap. Subject namin kay Pastor Juni na subject na yun ay inductive. Na talagang isang talata pero palawakin mo. Para bagang huhukayin mo. Ganun po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya doon po talagang kami po ay piling sa utak ni Pastor Judy Flores. Ang taba ng utak, saan nanggaling yun? Saan kinuha yun ni Pastor? Ganun na lang ang aming reaksyon. Galing. Taba talaga ng utak ni Pastor Judy. So, yun po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So, pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, not only no matter who we are, but also no matter what we had. Ano man ang meron tayo, katulad ni Shamgar, yun lamang ang meron siya sa kanyang kamay. Pero siya po ay ginamit ng Panginoon. Kaya sabi ko po sa inyo, ang cellphone ay pwedeng gamitin. Hindi lamang sa mga pagchat-chat, hindi lamang sa mga paglalaro ng ML, hindi lamang sa kung ano-ano mga ginagawa sa cellphone. Kaya minsan nabanggit ko po sa inyo, marami akong mga kakilala na talagang ang aking itinatyan sa kanila ay puro salita ng Diyos, Word of God. Lagi ako nag-share sa kanila ng Word of God. Maaaring wala man silang reply. Laging reply nila ay heart. Masaya na ako noon na kanilang binasa at pinusuan. Pinusuan. So mga kapatid, anuman ang mayroon tayo sa ating kamay, ay pwede po yung magamit sa Panginoon. So mga kapatid, no matter what we got, tingnan niyo po, na talagang there are some Christians or believers but having broken families. Pastor Tan, broken families yan.
na talagang siya ay pinalaking mag-isa ng kanyang nanay, na talagang hindi siya umasa sa financial support ng kanyang asawa o doon sa tatay ni Pastor Tan. Si Pastor Tan ay nag-aral, sabihin na natin, nag-aral ng elementary, high school, Bible school, pero wala siyang nakuha ni 5 sa kanyang tatay. So mga kapatid, bunga si Pastor Tan, si Pastor Chris ng isang broken family. So they have having broken families but still serving the Lord. Sila po ay bunga ng isang pamilyang hiwalay. Pero ganun pa man ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kaya sana ganun din po sa atin. Dito sa mataas na kahoy, maraming broken families dito. Kaya ini-encourage ko po sila na sila ay maglingkod pa rin sa Diyos. So yung po si Pastor Tad at si Pastor Chris, kanina nga sa kwentuhan namin, at kanina dito, hindi pa niya nami-meet ng personal ang kanyang tatay. Hindi pa niya nakikita ng personal. Yung kanyang mga kapatid doon sa kanyang tatay, nakilala na niya. Pero yung kanyang tatay mismo, hindi pa niya nakikita ng personal. So, there are some Christians not only having broken families, but also having blind eyes. Meron pong mga pastor, bulag, but still serving the Lord. Bulag sila, pero nagpapagamit pa rin sa Panginoon. Yung minsan na nag-preach doon kina Pastor Larry Lumanglas, and then pumunta kami ng La Loma, Quezon City, nag-preach pa rin doon sa Quezon City. Bulag talaga yun. Kapag pupunta siya sa stage altar, ay mayroong tao nag-aakay sa kanya. But still, serving the Lord. Hindi lamang po yun, hindi lang yung pastor na yun. Dito, sino ba yung nag-compose ng ating mga inaawit? Fanny J. Crosby. Diba? Na ilang araw pa lamang siya nung siya isinilang, nabulag. Pero nakapag-compose ng mga awitin para sa Panginoon. At si Fanny J. Crosby, memorize the whole Bible. Memorize niya. So, ibig sabihin lang po nito, anumang meron tayo sa ating buhay, broken families ka man, may kapansanan ka man, pwede tayong gamitin sa Panginoon. Amen po ba? So, yun po ang katotohanan na talagang no matter what we had, kaya huwag tayong magre-reklamo sa Diyos na kung tayo ay pilay, kung tayo man ay pingin, pwede tayong magamit sa gawain ng Panginoon. Single ka man, yung pasok, diba? So, pwede kang magamit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. And then, next po dito, Shamgar, not only no matter what we had, but also having bad wife. Dito po sa Bible, mayroong isang tao, mayroon siyang asawang napakasama ng ugali. Hindi ko sinasabing okay lang na maging masama ang ating ugali. Hindi ko sinasabi na okay lang na magkaroon tayo ng asawang masama ang ugali. Diba? Pero dito po sa Bible, ay mayroon pong isang tao na kahit siya sinabihan ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos mo yan, siya ay talagang nanatiling tapat sa Panginoon. Yun po ay walang iba, kundi si Job. At buksan natin ang ating pong Bible sa Job chapter 2, verse 9 and 10. Job chapter 2, verse 9 and 10. Tingnan niyo po yung pong Bible. Job chapter 2. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. Then said his wife unto him, sinabi ng asawa ni Job sa kanya, dost thou still retain thy integrity? Mananatili ba iyong katapatan sa Diyos? Then sabi po dito, curse God and die. Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na.
Yon ang sinabi ng asawa ni Job. Anong sama talaga ng ugali nito? Ano? Nahihirapan na si Job. Hindi lang mga physical, kundi emotional, sapagkat namatay ang 10 anak. Namatay ang 10 anak at nawala ang kabuhayan. Di ba? Nagkaroon ng pigsa mula ulo hanggang paa, hanggang talampakan, buong katawan. At ito pa, ang maririnig niya sa kanyang asawa, sumpain mo na ang iyong Diyos na yan at ikaw ay mamatay. Ganun pa man. Ano sabi po ni Job sa verse 10? But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Tayo ba'y tatanggap lamang ng mabuti sa Diyos, at tayo hindi tatanggap ng masama? Yun ang sabi ni Job. Amen po ba? And all this did not Job sin with his lips. Napakagandang patotoo. Hindi niya nagawang magalit sa Diyos. Hindi niya nagawang magalit sa kanyang asawa. Amen po ba? Na kahit talagang hindi siya dinamayan, na hindi nakita sa asawa nito yung magkaroon ng malasakit at maghanap baga ng gamot, at hindi natin nakita sa asawang ito tumawag sa Diyos na, Panginoon, maawa ka sa aking asawa. Kung ano man ang naging kasalanan ng aking asawa, patawarin mo siya. Pero anong sinabi niya? Sumpain mo na ang Diyos mo yan at mamatay ka na. So yung sama ng ugali, di ba? Ganun pa man si Job ay hindi po siya nagkasala. Walang lumabas na masamang salita sa kanyang bibig. Kaya mga kapatid, sana sa buhay din po natin, tularan natin dito si Job na hindi nagpakita ng galit. Kaya nga po, kanina sabi ko sa inyo, I never heard na talaga yung mag-asawa, Brother Robert and Sister Michelle, na sila ay nagkaaway o nagkagalit. Kung dumating man sa kanila yung oras o araw na sila nagkagalit, I believe at the end of the day, nagkakasundo sila. At the end of the day, nagpapatawaran sila. Na talagang bago matulog, magkasundo na sila. Kaya talagang sinasabi ko sa inyo, wala akong napakinggan na sila ay nag-away. So mga kapatid, mga minamahal, yun si Job. At yun ang buhay ng ating kapatid na si Brother Robert. Kaya sa buhay po natin, pwede tayong gamitin kahit meron po tayo, pero huwag naman sana. Sa akin talaga, ako yung talagang gusto ko, pinipili talaga yung pagkakaroon ng kapartner sa buhay. Kasi meron mga kapastoran na ang kanilang asawa ay naging cause of division. Kaya talagang nag-iingat, mag-ingat sa pagpili ng mapapangasawa. Na brother again. So yun po, kaya hindi ko po sinasabing okay lang na maging pangit ang ugali. So, kung pangit ang ating ugali, mga kapatid, mga minamahal, kahit anong sikap natin sa ministry, kahit anong gawin nating pagsisipag sa ministry, hindi tayo magiging effective. Hindi tayo magiging effective sa ministry. Kasi kailangan talaga sa ministry ay nabago ang buhay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya dapat yung ating masamang pag-uugali, ito ay dapat nawawala. So, kailangan sa ministry, good testimony, good attitude, and good character. We are not perfect. Hindi tayo perfect. Pero sana sikapin natin na magkaroon lagi tayo ng good testimony, good attitude, and good character. So mga kapatid, mga minamahal, yung po siyang na talagang no matter what we had, pwede tayong gamitin sa ministry. Then last, dito pa rin po sa talata na ating binasa, no matter where we are,
pwede po tayong magamit sa ministry. No matter where we are. Kahit nasaan pa tayo, hindi lang dito sa loob ng church, dito lang ba tayo dapat maging kagamit-gamit para sa gawain ng Panginoon? Hindi. Kahit tayo nasa trabaho, nagtatricycle tayo, nag-aaral tayo, saan man tayo pumunta, nandun ka man sa bus terminal, nandun ka man sa kainan, pwede kang magamit sa gawain ng Panginoon. Magbigay ka ng Bible tracts. That is serving the Lord. That is being part of the ministry. Nagagawa ba natin na tayo magbigay ng Bible tracts? Nagagawa ba natin mag-share ng Word of God, ng salita ng Diyos sa ating mga cellphone? Kasi talaga madalas kung nakikita sa mga mananampalataya ngayon, basta na makapag-post. Mag-ingat, kasi meron tayong patutuo. Nakakahiyang sasabihin natin tayo Kristiyano, Baptist tayo, and then makikita sa ating mga Facebook ay kung ano-ano mga hindi magagandang mga activities. Kaya mga kapatid, no matter where we are, pwede tayong gamitin sa ministry. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. So yun po si Shamgar. Siya po, I think, during that time, baka nandun po siya sa bukid. At biglang dumating ang 600 Philistine. Si Shamgar ba, humingi ba ng time out sa Panginoon? Teka, Panginoon, mahirap maglaban dito. Di ba? Hindi maganda ang lupa dito, lubak-lubak. So, hindi siya humingi ng time out. So, ibig sabihin, no matter where we are, pwede tayo magamit sa kalooban ng Panginoon. So, mga kapatid, kahit nandun tayo sa school, sa bahay, kahit nasa bahay tayo, kahit nasa trabaho tayo, saan man tayo naroroon, God can use us. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, Matthew chapter 20, verse 28. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 20, verse 28. Kanina sa preaching ni Pastor Christopher, doon sa mga talatang binasa ay binanggit doon yung huwag kang magdadala ng anuman, diba? Huwag kang magdadala ng pera o yung mga bitaka, huwag kang magdadala ng pagkain, at binanggit doon yung eating, drinking. Ay, salamat dito sa mataas na kahoy. Yun nga, pag pumunta ako doon kay na Brother Rocky, automatic na yun, o bigyan yung si Pastor ng sisig with rice. Sarap talaga ng sisig na mushroom sisig. Diba? Pag pumunta ako kay na Brother Luis, ayan na. Nandiyan ang kape. Pastor, kumain ka na ba? Pagkape po. Eh siya din eh. Sa loob. Pumunta ako ng kinalaglagan. Doon talaga sa kinalaglagan. Talagang hindi na ako makalis doon eh. Hanggat hindi ako nakakakain. Kasi kapag dumating ako doon, si Sister Josie, nandun na sa kusina, abala. Pinagluluto na ako. Kaya salamat sa inyo mga kapatid. Doon naman kina Nathan. Ganun din naman ang mama ni Nathan. Pastor, kumain ka na? Kagabi po. Eh, okay na ba sa inyong pansit canton? Okay lang po, basta ano meron. So, nung isang araw, I think Thursday, Friday, naranasan ko, almusal, tanghalian, wala akong kanin. Tapos nung Thursday ng gabi, kumana, daming kanin na kinain. Pero salamat, hindi kinain blood. Tapos nung Friday, dinala kami sa Tom Yum, pero wala pa rin rice, pero busog na busog pa rin. Tapos kung kailang gabi, saka kumain ng kanin. Yan po ang buhay namin mga pastor. So ngayon po, Matthew chapter 20, nandiyan ba na kayo? Verse 28. Verse 28, dito na po tayo magtapos. Even as the Son of Man, ang Panginoong susubuito, came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito, ang Panginoong Jesus talagang hindi sayang ang kanyang buhay. Na talaga siya po ay naging kagamit-gamit sa kalooban ng Panginoon. Sabihin na natin sa ministry. At makikita po natin sa mga talata pong ito
na sinasabi nga po, si Kristo ay dumating dito sa lupa hindi para paglingkuran. So ibig sabihin, makikita natin sa ating Panginoon Jesus, siya'y Panginoon, siya'y Diyos, di ba? Ay nandoon ang kanyang willingness to serve. Yun po ang ating pong Panginoong Jesus. Willing to serve, willing to suffer, willing to sacrifice, willing to submit, willing to stay in the course or in the ministry, and willing to stay away from worldly things, and willing to surrender His life. Yun po ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pwede tayong magamit sa ministry if we are willing. Kung tayo po ay talagang bukal sa ating kalooban, kung tayo po ay talagang payag na magamit sa gawain ng Diyos. So kahit nasan tayo, kahit ano ba ang meron tayo, at kahit sino pa tayo, pwede po tayong magamit sa ministry if we are willing. So ang kailangan ay puso, ang kailangan good testimony, good attitude, good character. Tugal pinagari tayo pituloy. Tayo po yung muko, pumili, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po sa inyo pong banal na salita na aming po napag-aralan. Salamat sa lahat ng mga biyaya mula noon hanggang ngayon. Ito pong mga biyayang ito, mga blessings na ito, ay hindi na po namin mabilang pa. Kaya sana patuloy ka namin paglingkuran. Kung ikaw na Diyos ay hindi nagsawa na kami pagpalain, sana kami din po sa aming pong buhay, huwag kami mapagod, huwag kami magsawa, na kami maglingkod sa iyo, sundin ang mga kalooban, at ibigay ang buhay na ito, sapagkat ang buhay na ito ay hindi amin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kahit anumang problema ang darating sa atin, anumang pagsubok na darating sa atin, tuloy lang po tayo sa ating pong paglilingkod. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kailanman ay hindi natutulog. Ang kanyang mga mata ay laging nasa sa atin. Nakikita niya tayo, nakikita niya ang ating pinagdadaanan, nakikita niya ang mga hirap na ating pinagdadaanan. Willing siya na tayo ay tulungan, willing siya na tayo saklolohan, willing siya na tayo pagpalain. Ganun pa man, sana makita sa atin ng ating Diyos na tayo ay willing din na sumunod sa kanyang kalooban, maglingkod sa kanya, magpagamit sa kanya. Salamat po Ama sa mga mensahe mula kaninang umaga at ngayon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po sila spiritually, physically, financially. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng